hanggat hindi mo na-realize sa buhay mo na gustong magbago ang buhay mo, hindi yan magbabago. Yes! Okay. So, good afternoon, Quad Force! Okay, so okay na ba kayo? Yes! Sure kayo? Yes! Okay, so tayo muna tayo. Tayo. Ayan, tayo muna. Okay, so taas ang kanang kamay. Okay, sino nakakaalam ng counterclockwise? Counter. Pag sinabing counterclockwise, para hindi kayo malito, clockwise muna. Ang clockwise ang paikot. Kanan. Sige, ikot kayo ng kanan. Ayan, sure kayo yan? Para may doubt pa kayo. Counter ay clockwise. Saan yung clockwise? Dito. Tama mali? Ayan, sige, ikot. Ayan. Ngayon, iikot nyo pataas. Pataas. Ano? Madali lang? Pataas. Dahan-dahan. Sige, 1, ikot. 2. Yan. Okay, palakpakan yung sarili mo. Palakpakan. Magaling. Asan yung kanan paa? Sa kanan paa naman, iikot nyo ng counterclockwise. Yan. Paano yung counterclockwise? Ganito ang ikot? Hindi lang ito iikot mo gano'n. Counterclockwise. Ano ibig sabihin ng counterclockwise? Kabaligtaran. Okay? Kung kanina, pakanan, ito naman pakaliwa. Start sa kaliwa. Tingnan natin kung kaya. Balance. Sige. 1, 2, 3, go! Diba? Gaganong-ganon na. Ikot yung mabuti. Okay. 1, 2, 3. Ulit. Isa pa. Okay. Counterclockwise sa paa. Bibilang ko 1, 2, 3 ha. Tatlong ikot. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Yan. Very good. Palakpak mo yung sarili mo. Palakpak mo. So ngayon, ang gawin natin, pagsabayin natin. Ganun kayo? Kanan? Ang kamay natin ay clockwise. Okay? Clockwise. Madali lang. Clockwise. Yung paa naman natin ay counterclockwise. Bibilang ako wala pa. Bibilang ako. Count of 3. Sabay. Together. Okay? Ito. Counterclockwise. So paa. Ito naman clockwise. Okay. 1, 2, 3, go! Ayan. Ano? Bakit sumasabay? Ulit. Sabay. Stop. Okay. 1, 2, 3, go! Ayan, palakpakan mo na yung sarili mo. Una. Sige na, una tayo. Yung iba, parang nag-aawak. Hindi sumasabay. Ayan. Okay, so palakpakan mo yung sarili mo. Okay, sa mga hindi nakagawa, it's okay. Bakit? Ang tawag natin dyan is hindi mo pa master. Ba't di mo pa master? Kasi nga first time. Okay, marami sa atin gusto kagad kumita pero hindi mo pa nga master yung negosyo. Tama? Marami tayong adjustment na gagawin. Ang master class para doon sa magagaling. Ang tanong, magaling ka ba? Yes! Yung pa lang sa pagsagot, iisa lang Tama? Ang tanong, magaling ka ba? Yes! Magaling kayo. Magaling tayo. Lahat tayo magaling. Lahat tayo kayang gawin yung ginagawa ng mga top. Yun nga lang ang tanong, ina-accept mo ba? Ginagawa mo ba? Minamaster mo ba? Ang tanong ko sa inyo is, willing ka ba talagang gawin ng masterclass? Meron kasi tinatawag na realization. Meron akong isang leader dati sa Bulacan. Etong leader ko na to sa Bulacan, ang yaman. Gano'ng kayaman? Kumikita ng 30,000 to 50,000 one day. Magkano yung per month? Laki. Mantalang ako nagsisimula sa network, hindi nga ako kumikita ng 1,000 per day. Siguro 50,000, 30,000 per month. Pero yung per month ko, per day niya. Pero ang tanong, nakikinig sa akin. Tinanong ko siya, tita, paano ka bang yumaman?
Kwento niya sa akin kung paano siya yumaman. Silang mag-asawa, siya housewife. Meron silang 3 anak. Yung asawa niya, tricycle driver sa kanto. Mayaman na hirap? Sobrang hirap. Yun nga lang, one day yung asawa niya, habang namamasada, merong nakitang matandang namamasada na halos natutulog. Di ba minsan may mga tambay na tricycle driver nakadukdok? Yes. O, ganyan, nakadukdok siya. Tapos na-realize ng asawa niya umuwi. Sabi ganun niya sa asawa niya, oh, ba't nandito ka? Ba't di ka namamasada? Ayoko na mamasada. Bakit? Wala tayong future. Anong gagawin natin? Basta, ayoko na mamasada. Ano nga gagawin natin? Hanap tayo ng mga pwedeng ibenta. Nagbumili sila ng mani, ng corny, tapos binibenta, nire-repack nila. Konti-konti. Tapos hanggang dumami customer nila, nagkaroon sila ng maliit na jeep. Yung jeep na medyo sirain, pero yun yung panghapot nila. Tapos dumating yung time, nakakuha sila ng skills na magaling silang mag-ano ng palay. Hanggang namimili sila, inuutang nila yung palay, i-deliver nila saan? Doon sa Bulacan. Okay? Andun yung malaking pabrika sa Bulacan. Okay? Tapos i-deliver nila doon. At tapos may na-discover sila yung ulit na skills. Ano naman? Live tilapia. Pumapakyaw sila sa Pampanga. Tapos hanggang yumaman sila. Meron silang 5 sasakyan at 3-story na bahay. So anong point ko? Ba't ko naikwento? Realization. Ibig sabihin, hanggat hindi mo nare-realize sa buhay mo na gustong magbago ang buhay mo, hindi yan magbabago. So anong point ko? Hanggat di mo na ma-master o nare-realize sa sarili mo at may nagtutulak pa sa'yo na mentor mo na umattend ka, kalimutan mo pa yan. Bakit? Di mo pa na-internalize eh. Di mo pa nare-realize na gusto mo pala yumaman. So anong pinaka-importante? Kailangan ma-realize mo. Pag na-realize mo na yon, dun lalabas yung full potential mo. Ang tawag doon, burning desire. Pag sinabing burning desire, nag-aapoy, naglalagablag. Saan? Doon sa pagnanasa, hindi sa ibang tao. Pagnanasa para umasenso. Kapag ka na-realize mo yun, hindi mo na kailangan ng motivation sa apply. Ako nga laging sinasabi bakit ako nagtuloy? Ang pagkakaiba ko lang sa inyo o sa iba, meron akong internal motivation. External saka internal. Pag external, binomotivate namin kayo, nakakatulong sa inyo yun, well, is good. Pero ang pinakamatinding motivation, internal. Ano internal? Kahit umalis lahat ng habers mo, maiwan mo mag-isa. Pero dahil may motivation ka sa sarili mo, tutuloy at tutuloy at tutuloy. Iwanan ka man ang lahat. Pero dahil na-realize mo na dito mababago yung buhay mo, na-realize mo na 3 to 5 years ang dinding bahay mo, sasakyan mo, kahit sino pang mag-down sa'yo, hindi ka give up. Kasi na-realize mo. Okay? So, ganun lang din ako. Na-realize ko. Gusto kong umalis, pero ano gagawin ko pag alis ko? Hindi naman ako mayaman. Babalik ako sa empleyado, wala naman yung mayaman sa empleyado. At di naman ako mali-leverage doon. At di naman ako dadami doon. So, ibigay ko na yung best ko dito. Merong isang kwento. Palawa mo muna. Wala pa, excited ka sa kwento. Merong mayaman na sobrang yaman. Meron siyang pinagkakatiwalaan. Sino? Si Pedro. Si Pedro, yung the best foreman niya. Ang trabaho ng mayaman, contractor. Etong si Pedro, 20 years nang nagtatrabaho sa kanya. Ito lang yung pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Ang problema, si Pedro, lahat ng trabaho, the best. Ibig sabihin, nagagawa ng maayos. Bibigyan siya ng project. Yung project na to, 20 million, 100 million, 200 million, isang building, nagagawa niya ng pulido, walang reklamo. Kaya siya yung pinaka-the best na pinagkakatiwalaan ng mayaman na tao. One day, sabi ni Pedro, Sir, ginawa ko naman na lahat. Binigay ko na yung best ko. Halos yung buhay ko, binigay ko na sa'yo. Okay lang ba na mag-request ako
na gusto ko nang umuwi sa family ko. Kasi 20 years Pero sa 20 years, umuwi-uwi naman siya. Pero gusto na niya makasama yung family niya. Sabi ng mayaman na matanda, hindi ako papayag. Hanggat isang pagkakataon na lang na gawin mo yung project na to. Nagreklamo si Pedro. Sabi niya, sir, di ba usapan natin, pag natapos ko yung project na to, uuwi na ako. Kasi pumayag ka eh. Yan ang sinabi mo, hinihintay ako ng pamilya ko. Isang project na lang. Inis na inis siya ngayon. Ano ba naman? Binigay ko na yung best ko, tapos hindi siya tumupad sa usapan. Ang sabi gano'n na mayaman, 6 months project to. Nasa 50 million yung halaga ng isang bahay. Bungalow. Sabi ni Pedro, hindi sir, kasi usapan na natin. Please, Pedro, gawin mo na. Ano ginawa ni Pedro? Wala siya nagawa, kasi boss niya. Sige na nga. Yun nga lang, sobrang asar niya, ang ginawa niya ngayon sa project, imbis na 6 months, ginawa niya 3 months. Bakit? Para akurahin. Ang ginawa niya, halos substandard. Hindi maayos yung foundation, hindi maayos yung tiles, hindi maayos yung window, hindi maayos yung floor, yung second floor, yung third floor. Sa madaling salita, substandard para lang mayari. Eto ngayon, sabi ng mayaman, sabi niya, sir, Yarina, ang galing mo, ang bilis. Pinalakpakan siya. Thank you, sir. Pwede na ba ako umuwi? Oo, thank you ha, pwede ka na umuwi. Pag uwi niya ngayon, wait lang, may sabihin ako, sabi ng mayaman na matanda. Yung ginawa mong project, ito yung susi. Kasi para sa iyo. Yan ang gift ko sa pagsa-service mo. I will give you the house and lot, the bungalow worth of 50 million. Ito ngayon ang masakit. Si Pedro, hindi binigay yung best. Kasi gustong-gusto niya umuwi. Sa buhay natin, minsan, kaya hindi ka nagiging successful kasi hindi mo binibigay yung best mo. Sa'yo na yun eh. Ang problema, hindi mo pa inayos. Sino ba ang pinapayaman niyo dito? Di ba sarili niyo? Ibig sabihin, kung sarili mo pala pinayayaman mo, bakit di mo pa ibigay yung best mo? Naniniwala ka ba sa kumpanya na to? Nayayaman ka? Yes! Naniniwala ka ba? Yes! Naniniwala ka ba na pag binigay mo yung best mo, mababago yung buhay mo? Yes! Kung naniniwala